Kaya panawagan ko sa iyo, abante, umatras ka na dahil hindi ka mananalo kay BP Sara Duterte. Dahil si BP Sara Duterte ay may guidance ng Panginoong Diyos. At ikaw, pastor-pastor ka pa naman, pero puro kasinungalingan naman ang iyong nalalaman. Kaya Mr. Abante, umatras ka na dahil hindi ka karapat-dapat diyan sa iyong pwesto ngayon. Si Madriaga nga, sabi ko nga, si Madriaga may kaso eh. Madriaga is not credible to be a witness or to complain. Hindi siya credible. Hindi siya reliable source. Hindi siya kapani-paniwala. Kaya kung iba-background check mo yung statement nitong Madriaga na to, ito'y gawa-gawa lang din para talaga pabagsakin si BP Sara Duterte. Ang talagang motibo nila ay pabagsakin si BP Sara Duterte dahil ayaw nila itong maging pangulo ng bansang Pilipinas. Kaya ang ginagawa nitong mga kulukutoy na ito, yung mga nagpapile ng impeachment, is i-distract o sirain ang pagkatao ng ating mabuting BP Sara Duterte. Yun po ang nakikita kong motibo rito kasi pag binackground check mo nga sila ay mga meron dyan leftist, mga aktivista, mga komunista. Tapos yung iba dyan may mga kaso. Diba? Kung susuriin mo, wala silang karapatan na magsampa ng impeachment. Hindi ito makakatulong para sa bayan at mamayan. Itong mga ginagawa nilang pagpapile ng impeachment ay pagsasayang ng pondo ng bayan at pagsasayang ng panahon. Bakit hindi nila unahin ang pagpapaunlad ng ating bansa? Bakit nakatutok sila kay BP Sara Duterte? Bakit hindi nila pagtuunan ng pansin ang mga tunay na magnanakaw sa ating gobyerno? Yung Ghost Project na yan, ng DPWH na Flood Control Project, Ghost Project, yan, unahin nila yan. Bakit ang impeachment ni BP Sara ang minamadali nila? Sampa sila ng sampa. Samantalang ito ay may desisyon na ang Supreme Court na clear na hindi na dapat ma-impeach. Dahil ayon sa kanila nga at ayon din sa Commission on Audit, wala namang nalustay o wala namang nasayang na pondo sa confidential fund. Kaya walang grounds for impeachment. Makukulit lang tong mga kulukutoy na ito eh. Wala silang inisip kundi pamumulitika. Hindi nila iniisip ang tunay na ugat ng problema ng ating bansa at mamamayan. Kaya para sa akin, this is a color of politics. Wala itong pagmamalasakit sa bayan at mamamayan. At wala rin itong kabutihang maidudulot sa mga naghihirap nating mamamayang Pilipino. Kaya ang sigaw ko, no to impeachment, BP Sara Duterte. Sir, ini-opinion doon sa pagbasura ng dalawang impeachment complaint laban kay BBM. Expected mo ba? Ano opinion mo? Expected. Kasi yung mga sinampa... Nagulat ka ba? Hindi ako nagulat. Kasi expected talaga. Bakit ko nasabing expected? Dahil yung mga isinampang na basura, yung dalawang na basura na yan, ano yan, tawag dito, gawa-gawa lang nila para hindi na makakapagsampa. Ang magandang sinampang impeachment, yung sa kila attorney Jimmy Bondo, kila attorney Perdito Pasio, yan yung mga tunay na impeachable na pagsasampa. Pero hindi nga tinanggap. Hindi, di ba hindi natanggap yan? O, kung hindi natanggap, ibig sabihin talagang color of politics na ito. At yung naunang sinampang impeachment, moro-moro yun. Talagang mga mababaw ang grounds. Inano lang nila yon para hindi ma-entertain ang pagsasampang panibago ng impeachment para kay BBM. Sir, sabi sir ni Congressman Abante, mas may ebidensya daw ngayon itong mga impeachment complaint laban kay BP Sara compare doon kay BBM. Dahil daw isa na din doon yung mga pahayag daw ni Madriaga. Si Madriaga nga, sabi ko nga, si Madriaga may kaso eh. Madriaga is not credible to be a witness or to complain. Hindi siya credible. Hindi siya reliable source. Hindi siya kapani-paniwala. Kaya kung iba-background check mo yung statement nitong Madriaga na to, ito'y gawa-gawa lang din para talaga pabagsakin si BP Sara Duterte. Ang gusto talaga nila, ang objectives nila,
ay wasakin ang pagkatao nitong si VP Sara Duterte para hindi na makatakbo sa 2028 national election or presidential election. Dahil takot na takot silang lahat kay Ma'am VP Sara Duterte kapag ito'y naging Pangulo ng bansang Pilipinas. Dahil isang tunay na reforma at isang tunay na pagbabago ang nasa plano ni VP Sara Duterte if she become a president. Sir, ilang araw na lamang ay tatalakayin na ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. May mensahe ka ba sa mga congressman? May mensahe ako sa kanila. Bakit nila iyan ang pinapriority? Bakit inuuna nila yan? Nasaan na yung tunay na problema natin sa Ghost Project? Doon sa DPWH. Yan po ang tunay na problema natin dahil trilyon-trilyon na pera ang nandiyan na nawaldas na hindi natin alam kung saan napunta. Napunta sa mga bulsa ng mga congressman, ng mga senador, ng mga kontraktor. Yun ang dapat na inuuna. Hindi yung impeachment na yan. Ngayon, ano ang grounds nila sa impeachment? Samantalang meron ng declaration ang Commission on Audit na clear ang OVP, yung Office of the Vice President is clear sa confidential fund. Ano ngayon ang magiging grounds nila para ituloy ang impeachment? Yung sinabi lang ni Madriaga, for your information, yung sinabi ni Madriaga ay isang kasinungalingan na hindi dapat paniwalaan. I-background check nyo ang mga nagsasabi o nagsasalita o tumitistigo laban kay VP Sara Duterte. I-background check nyo. Hindi dapat kayo maging one-sided. Alamin ninyo kung credible o reliable person yung nagpapahayag na yan. Sir, opinion na ngayon ay pinatawa na naman ng panibagong suspension si Kiko Barsaga. Talagang hindi nila pababalikin yan. Bakit ko nasabi? Ayaw nila talagang bumalik na sa serbisyo ito dahil si Congressman Kiko Barsaga ay makatotohanan sa kanyang sarili. At ito ay walang bahid dungis sa kanyang pagkatao at walang involvement sa mga nakawan. Kaya malakas at matapang ito na lumalaban sa korupsyon o sa sobrang pangungurakot ng mga matatandang politiko natin. Dito yung new gen, kaya ayaw na nila itong pabalikin. Kaya ginagawa nila ng dahilan o butas para ito hindi makabalik. That is a color of politics din. Pinupolitika nila si Congressman Kiko Barsaga dahil si Congressman Kiko Barsaga ay nagsasabi ng katotohanan at may malasakit sa ating bayan at mamayan. Kaya ayaw na nila itong pabalikin sa pwesto dahil ito'y totoong congressman o totoong lingkod bayan. Sir, tila nawawala na tayo sa usapin. Nabanggit mo kanina yung usaping flood control. Sa tingin mo kaya, mas paiingayin nila ang impeachment complaint laban kay VP Sara? Kitang-kita na pinapaingay nila, di ba? Kitang-kita na masyado nilang ini-expose ang impeachment na yan kahit hindi na tinatanggap ng mga tao. Even the Supreme Court declared that is not impeachable. Hindi impeachable ang kaso na yan dahil clear sa Commission on Audit. Pinapaingay talaga nila. Tama ka dyan. Pinapaingay nila ang impeachment dahil ang gusto nilang mangyari, ang impeachment ang unahin. Samantalang natatabunan ang tunay na problema o ugat ng problema ng ating bansa. Asikasuhin muna nila ang pagnanakaw nitong mga nakawan na malaking pera, mali-maleta. Yan ang tugisin nila. Yan ang unahin nila. Yung impeachment ni VP Sara, hindi makikinabang ang mamayang Pilipino. Malaking pera ang nawawala sa Ghost Project na dapat maibalik sa mga mamamayan. Sa malaking nakawan ngayon sa gobyerno, sir, sa tingin mo, sinasabi kasi ng Malacanang na patunay daw na walang kasalanan ng ating Pangulo sa pagbasura ng impeachment laban sa kanya. Anong opinion mo? Wala bang kasalanan ng Pangulo sa nangyaring kurakutan ngayon sa bansa natin? Ang tungkol sa kurakutan, imposible na walang kinalaman ang Pangulo. You are the head of the state. They are under your command. Ikaw ang pinuno ng bansang Pilipinas. Kaya imposibleng walang kinalaman ng Pangulo dito. Dahil siya ang last hand. Siya ang pumipirma ng lahat ng insertion, lahat ng budgeting, lahat ng mga yan ay daraan sa Pangulo ng Pilipinas. Ngayon, sino ang Pangulo ng Pilipinas? Si BBM. O bakit mo sasabihin walang alam? May nalalaman siya. Ayaw lang nila, kino-cover lang nila, pilit nilang tinatago ang involvement ng Pangulong BBM. Kaya nga for transparency and accountability, dapat ipaalam sa mamayan kung sino ang tunay na mastermind tungkol dyan sa kurakutan na yan. Sir,
Isa kasi sa nakalagay doon sa impeachment complaint ni BBM ay ang pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa Dahig. Ayon naman kay Congressman Terry Ridon na hindi daw pagkidnap ang ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, bagkus daw ay tumugon lamang ang Pilipinas sa pag-issue ng warrant of arrest through Interpol. Paano walang sa Hindi totoo daw lang. kidnap. Hindi, kidnapping, kaya naman nabanggit o nasabing kidnapping dahil kinuha nila ang Pangulo at isinakay sa eroplano ng sapilitan without consent at wala itong katibayan para dalhin ito sa Dahig. That is considered kidnap. Kinidnap kasi nga walang hindi talaga legal ang pag-aresto. Ginawa nila, isinakay sa eroplano by force using the thousand of military uniform na talagang pinilit nilang isakay ito sa eroplano, kaya na i-consider diyan na kidnap. At yan talaga ay masasabing illegal arrest. Without due process of law, talagang merong pag-kidnap ang nangyari dito. Sir, may mga balita ngayon na pinapaingay nga sa media noong mga nakarang araw na handa na daw ang OBP na ilabas kung sino si Mary Grace Piatos. Para sa'yo, karapat-dapat ba na ibunyag sa publiko kung sino nga ba ang tunay na Mary Grace Piatos? Para sa akin, ito opinion ko lang naman. Hindi dapat karapat-dapat na ilantad dyan. To secure that said person. Kaya nga confidential confidential. Ibig sabihin, hindi pwedeng ibulgar o hindi pwedeng ihayag. Sekreto yan. Ngayon, manganganib ang buhay ng taong yan. Kung sino man yan si Mary Grace Piatos na yan, kung yan ay tao na kung sino man yan, kawawa naman. Dahil pag na-expose ang pangalan yan, sigurado yan, hahantingin yan. Sir, nung nakaraan ay dineclare nga ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment complaint laban kay BP Sara. Ngunit hindi dito umagri si Senador Tito Soto. Ano opinion mo? Talagang hindi a-agree yan dahil tuta nga yan Tuta yan ng administrasyon. Alam nyo, si Tito Soto, sa totoo lang, tuta Soto yan. Hindi talaga siya aayon. Kasi ang gusto niyang ayunan, yung impeachment, na ma-impeach talaga si BP Sara Duterte. Dahil ang inaakala niya, nangangarap siya na kung mai-impeach si BP Sara Duterte at incapacitated itong ating Pangulong BBM, sino ba ang nangangarap na maging Pangulo? Kaya talagang ayaw na ayaw niyang hindi matuloy ang impeachment ni BP Sara Duterte dahil he is dreaming na kapag ang Pangulo ay incapacitated at ang BP ay na-impeach, sino ang dapat pumalit? Nangangarap siya Nangangarap siya na siya ang papalit just in case. Kaya hindi talaga siya aayon dyan sa desisyon ng Supreme Court. Abogado ba siya para pangunahan niya ang Supreme Court? Ang Supreme Court, kaya nga tinawag yung Supreme. Ibig sabihin, pinaka-level up, pinaka-mataas na hukuman ng bansang Pilipinas ay ang Supreme Court. Kaya nga Supreme. O, di ba, meron tayong Regional Trial Court, meron tayong Metropolitan Trial Court. O, yan yung mga mababa. O, meron tayong Court of Appeals. O, yan. Pero ang pinakamataas sa lahat na sangay ng ating justisya ay ang Supreme Court. Ngayon, kung nagdesisyon ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment ng BP Sara Duterte at hindi ka naman abogado, Tuta Soto, dapat sumunod ka at umayon lamang. Bakit mo kinukontra? Abogado ka ba? Nalalaman mo ba ang batas? O, maaaring alam mo, pero kasi nungaling ang batas, ang nalalaman mo. Kaya Tuta Soto, tigilan mo na ang pamumulitika. Sir, mensahe mo na lang kay Congressman Abante. Gaya nga ng sinabi niya na mas may ebidensya daw itong mga impeachment complaint laban kay BP kaysa compare doon kay BBM. Oh, ano ang ebidensya niya kay BP Sara Duterte? Si Madriaga? Anong ebidensya yan? Si Madriaga is lang yan, witness or complainant, ganun yan, pero hindi considered ebidensya yan. Ang ebidensya by document. Dokumentado yan. Si Madriaga, tao yan, person. Pero not reliable, not credible
na paniwalaan. Kasi kung siya mismo ay merong kaso, may kaso yan si Madriaga eh. They are not considered. Kaya panawagan ko sa iyo, abante, umatras ka na dahil hindi ka mananalo kay BP Sara Duterte. Dahil si BP Sara Duterte ay may guidance ng Panginoong Diyos. At ikaw, pastor-pastor ka pa naman, pero puro kasinungalingan naman ang iyong nalalaman. Kaya Mr. Abante, umatras ka na dahil hindi ka karapat-dapat diyan sa iyong pwesto ngayon. Sir, isa pa, patungkol ulit ito sa naging komento ni Congressman Abante. Ayon sa kanya, kung siya daw ang tatanungin, ang gusto niya daw na mangyari kay Kiko Barsaga ay yun nga, matanggal, hindi lamang suspended. Any opinion about yan? Opinion ko dyan, masyadong politics yan, masyadong personalan. Hoy, Abante, wala ang karapatan na magsabi na dapat matanggal. Si Congressman Kiko Barsaga ay hinalal ng mga mamayan ng Cavite, ano? Yes. Ng Cavite. Ang people ng Cavite o mamamayan ng Cavite ay pinagkatiwalaan si Congressman Kiko Barsaga sa kanilang lalawigan. Kaya wala kang karapatan dahil he is win by vote. Hindi siya appointed. Voted siya ng mga mamayan ng Cavite. Nanalo ba yan? Hindi. Ano lang yan, si Abante actually talo yan, hindi naman nanalo yan eh. Ang nanalo yung tunay, yung isa, si Congressman Uy. Yun ang talagang tunay na nanalo. Ang problema, minanipulate, pinalabas na ano na may grounds na talo siya. Pero sa totoo lang sa bilangan panalo siya. Kaya yan si Abante, hindi naman yan kumbaga parang appointed lang ng COMELEC. COMELEC lang ang nag-appoint sa kanya para pumalit doon sa nanalong tunay. Kaya Abante, you are a fake congressman. Pero malaki ba ang posibilidad na tutuluyan or ma-impeach muli si Vice President Sara Duterte sa Congress? No! Hindi. Kahit anong mangyari, hindi may impeach yan. Puro lang sila file pero hindi magwawagi. Pero Hindi na-impeach magwawagi. na nakaraan sa Congress eh. Possible ulit ang mangyayari ito? Hindi kasi na-impeach. Sinampahan ng impeachment pero hindi naman nagtagumpay. Kasi kung siya na-impeach, tanggal na siya sa pwesto. Kasi kaya nga ini-impeach yan para maalis sa pwesto, matanggal sa pwesto. Kasi kapag ikaw ay na-impeach, wala ka ng karapatan tumakbo bilang Pangulo ng Bansang Pilipinas. Sir, what I mean may posibilidad ba na muling ma-impeach siya dito sa Congress? Kasi Masampahan. Hindi, kasi di ba nung nakaraan, na-impeach na siya kasi nagkaroon na ng 1/3 vote. So, ibig sabihin, impeach na siya doon sa Congress. Pero sa Senado, doon ang final. Na totally matatanggal siya sa bilang Vice President. Kahit sabihin, ito sa aking opinion uli tama naman yung sinabi mo. Pero para sa akin, kung ang mamamayan ay magkakaisa para tutulan yung sinasabi na desisyon ng mga congressman, that is a color of politics. Mahihiya naman kayo sa 32 million na bumoto kay Ma'am BP Sara Duterte. I mean to say, sabi mo nga na-impeach na siya sa Kongreso, sa batasan. Okay, sige, granted. Pero ang mamamayan ang dapat na nasusunod dito. Papalagang mamamayan. Kasi wala namang kayong karapatan na tanggalin sa pwesto ang isang hinalal ng mga mamamayang Pilipino. She win as a Vice President, 32 million Filipino people ang nagtiwala. Kaya hihingi kayo sa amin ng kapahintulutan kung dapat nga ba siya itanggalin o hindi. Hindi dapat kayong mga congressman na politiko ang nagdidesisyon yan. Okay, sige, para sa batas, sinasabi niyo batas kasi. Okay, pero batas din ang boses ng mga mamamayan. Sir, kung sakasakaling ma-impeach si Vice President Sara Duterte, ano kaya ang madudulot nito? Kaguluhan. Kasi yung 32 million, malamang lalabas yan. Papalagyan. To avoid para maiwasan ang kaguluhan, huwag nyo nang ituloy ang impeachment. Kasi, para sa akin, hindi naman dapat talaga ma-impeach. Wala nang grounds wala. Ngayon, kung talagang pipersahin nyo, babrasuhin nyo, malaking kaguluhan ang gusto nyo mangyari. Dahil ang 32 million na bumoto at nagtiwala kay BP Sara Duterte ay magwawala. Isa na ako dun. Sir, puntahan lang natin itong kay Kian de los Santos. Kasi nabanggit mo sa akin kanina
na ikaw din naman ay taga-Caloocan. Mayroon ka bang nalalaman about dito? Kasi unang-una, ngayon kasi parang ito yung niluluhuran ng mga pinklawan o etc. Ano opinion mo diyan? Opinion ko dyan, isang malaking kagaguhan. I-background check nyo muna si Kian de los Santos kung ano ang tunay na pagkatao. Background check nyo, I challenge the Risa Ontiveros yan, ano? Yan ang sumusuporta, tsaka si pare, yung father Villanueva, ano ba? Oh, yun. Yung pare na yon, yung dalawang yan na nagsususog na ito'y isang santo. Paano naging santo ang isang taong may kaugnayan o may kaso tungkol sa droga? Kasi ito lang yan eh. Hindi yan papatayin din naman ng mga pulis kung wala namang dahilan. May dahilan yan. Ngayon, ayoko namang i-expose kung ano man yung nalalaman ko dahil lalabas naman na parang pinangungunahan ko. Mag-background check na lang kayo. Malalaman nyo kung anong klaseng tao si Kian de los Santos. Dahil yan namatay related sa droga. Ngayon, to prove to the people of the Philippines na he is innocent, i-background check nyo. Dun sa mga kapitbahay, marami kayong malalaman. Puntahan nyo yung lugar, sa Libis, Caloocan lang yan. Puntahan nyo siya, dun sa kanilang lugar, i-background check nyo kung ano ang pagkatao niyang Kian de los Santos na yan. At yung pamilya, buong pamilya niya, i-background check nyo lang para ma-justify natin. Tsaka hindi, bakit gagawin namang santo, tao lang yan. Grabe naman. Kaya minsan marami nang nawawala sa Katoliko kasi ang nangyayari na didismaya na sila, nakikita nila parang ginagawa na lang tanga-tanga, ututo ang mga Katoliko. Dahil isipin mo isang tao involved, namatay. Ito nga ang tanong ano ba kamatayan yan? Ano? Di ba karahasan, marasang pagkamatay? Tapos gagawin mong santo? Sabihin man natin na hindi siya related sa droga, pero i-background check nyo, alamin niyo ang tunay na pagkatao, tsaka para sa akin, hindi siya dapat maging santo. Hindi. Sir, ano opinion mo sa patuloy na pagbaba ng trust ratings ni BBM and patuloy naman ang pagtaas ng kay VP Sara? Ayan kasi nakabase yan sa performance. Ang ratings ng mga kandidato natin o ng mga politiko natin ay nakabase ang rating nila sa kanilang achievement, accomplishment, and performance. Tatlo po yan, accomplishment, achievement, and performance. Sa tatlong iyan, dun binabase ang rating. Ngayon, kung patuloy ang pagbaba ng rating ng Pangulong BBM, yan ay dahil sa lack of performance, lack of achievement, and lack of accomplishment. Lahat sa kanya ay kulang at may lack of decision making. Yan po ang dahilan ng pagbagsak. At bakit naman umaangat ay kay VP Sara Duterte, ang rating niya umaangat. Dahil nga po, kahit na namumulitika ang kanyang mga katunggali, patuloy po siya nagsiservisyo, nagbibigay ng pagmamalasait sa mga mamaya. Tignan niyo yung mga nasunugan, yung mga nalindol, laging OBP ang nangunguna. Kaya tumataas ng tumataas ang kanyang rating based to her performance, accomplishment. Sir, in your opinion, kasi nga, yung CR na yan, yung CR na yan, ito yan sa may Manila Bay, yun. Yan. So, yan yung CR na yan, yan. So, until now, ay hindi pa rin nabubuksan in public. Hindi pa rin siya pinapagamit Di ba? Ilang taon na rin yan. Kasi, parang sayang kasi. Ano opinion mo dyan, bilang Pilipino? Ang opinion ko dyan, kasi nakalagay naman, ang liwaliwanag, doon may nakapaskil. May nakalagay, public restroom. Ngayon, ang tanong, the big question mark, if they wrote there, public restroom, ibig sabihin, pag-aari ito ng publiko. Di ba? Ngayon, ikaw, ako, tayong mga Pilipino, ay pwede o may karapatan gumamit nun. Ngayon, bakit nakasara o bakit hindi pinapagamit? Kanina, tinatanong ko nga regarding the memo. May memo ba ang guard? Tinanong ko ang guard Ano, sir, ba't hindi ginagamit? Sayang naman, ang ganda pa naman. Maganda Maganda yung restroom dito. Pero nagtataka ako, hindi pinapagamit. Tapos sabi, dun daw sa likod, may portalet. Dun daw kami gagamit. Bilang isang mamamayang Pilipino, bilang isang taxpayer, itong pagkagawa rito ay pera namin. Pera ng mamamayan. Bakit pinipigilan gumamit ng public restroom?
Bakit sinasara? Ano ba purpose? Kaya nga kanina, nasabi ko nga sa inyo na ano ba to, private na ba ito? Bakit parang napakahigpit? Tapos may mga caution. May nakalagay pa doon, no enter, US property. Tapos doon, no enter din. Hindi ka pwedeng lumagpas doon. Samantalang, public area, ito public place. At saka ito for the information of people of the Philippines, this is a government project. Ngayon, kung government project itong Dolomite Beach, we are the owner. Kasi we are the taxpayer. O, bakit tayo pipigilan? Ayun, tingnan mo. Kung makikita mo doon, nakalagay doon, no enter, US property. Kailan ba nagkaroon ng pag-aari ang Amerikano dito? Para akong nagugulat Tapos doon naman, ayaw din kami papuntahin doon. May nakalagay na barricade din doon. Ay, ano ba to? Private or public? O may plano silang gawing privado? Kaya ayaw na nilang paggamit yung mga facility kasi na gusto nila ma-preserve. Huwag malaspag. Huwag marumihan. Dahil pag-aari na ng pribado at hindi na pag-aari ng gobyerno. Impossible dream. Sobra ang pag-iigpit dito. Kaya nga sabi ko nga, hanapan ng memorandum regarding doon sa hindi pagpapagamit ng restroom at paglimita sa amin, sa pupuntahan namin dito. May mga nakalagay dyan na no enter, no enter, no enter, no enter. Tapos, pagpasok pa doon sa entrance, may pipirmahan ka pa. Meron kang nakalagay na pangalan, kung taga saan ka. Bakit kailangan kunin yun? Yung isang nagre-reklamo, dinatnan namin. Narinig ko, sabi niya, Pilipino kami, ba't kailangan maglista? Tama naman, kako, Pilipino kami. Bakit nga ba kailangan tayong maglista? Hindi naman tayo alien. We are a Filipino citizen and this is owned by Filipino people. Bakit ganun nga? Yun ang malaking katanungan dito sa Dolomite Beach na parang tinatrato kaming mga hindi welcome sa sariling lupa ng bansang Pilipinas. Pero ini-opinion sa pinapalabas sa mga vlogger ni BBM na talagang matutuluyan na daw talaga si VP Sara na ma-impeach at this time. Yun naman ang gusto nilang palabasin. That is considered mind conditioning. Minamind conditioning ng mga Marcos vlogger na si VP Sara ay mai-impeach. Paano mai-impeach yun? 125 confidential fund is clear by the Commission on Audit. Samantalang, yung confidential fund ng Pangulong BBM na bilyon-bilyon ang halaga, saan ba ginamit? Ngayon, ito lang, one for all for one. Ganito na lang. Lahat ng may confidential fund, imbestigahan. Hindi lang si VP Sara. Kung talagang gusto nyo ng concern for the Filipino people for sake of country, imbestigahan lahat ng mayroong confidential fund. Not singular. Huwag natin i-single out kay VP Sara Duterte. Lahat ng may confidential fund ay sumalang sa investigasyon by the Commission on Audit. Lahat ng confidential fund ay imbestigahan, pag-aralan kung saan nagamit. Kung ito ba ay nagamit sa tama, kung ito ba ay nagamit sa proyekto, kung ito ba ay nagamit sa intelligence fund, dapat pag-aralan lahat. May mga confidential fund. Halos lahat yan meron Pangulo number 1 na meron. Bilyon pa nga Ang sa Pangulong BBM, bilyon ang halaga ng kanyang confidential fund. Ngayon, no mention amount, pero bilyon ang halaga. Ngayon, dahil meron siyang bilyon na halaga ng confidential fund, kung paano inimbestigahan si VP Sara Duterte regarding his confidential fund, imbestigahan din ang confidential fund ng Pangulong BBM. Kung saan ginamit, kung ito'y nagamit sa tamang paggamit ng confidential fund. Sir, ini-opinion na hanggang ngayon ay talagang dinudumog ng tao itong Manila Bay. Talagang dudumugin ito ng mga tao, kahit mga foreigner ay nagpupuntahan dito. Kanina may nakita akong negro, 2 negro, isang babae, isang lalaki, tapos may nakita rin akong Amerikano, Australiano. Dinadayo kasi nila ito dahil maganda na at mabango at malinis itong Dolomite Beach na dating dugyot, dating marumi. Pero dahil nga sa pagmamalasakit at pagmamahal ng Pangulong Duterte sa bansang Pilipinas, ay ginawa niya itong isang proyekto
Dolomite Beach na public naman, na pwedeng pasyalan ng kahit sino, kahit foreigner, pwedeng pumunta rito at bisitahin ang lugar ng Dolomite Beach to see the beautiful place. At maganda at mabango na ang lugar na ito. At tingnan nyo yung dagat, napakalinaw. Makikita mo mga naglalarong isda. Ibig sabihin, inaalagaan talaga ito, well maintenance ang lugar na ito dahil may pondo para dito. At ito ay proyekto, hindi ghost project. Ito ay project na talagang existing. Kaya, salamat, salute, Pangulong Duterte. Dahil may Dolomite Beach na napapasyalan ang mga mamamayang Pilipino at maging mga banyagang lahi ay nagpupunta rito. Pero sir, sinabi kasi ng mga dilawan noon na pagsasayang lang daw ng pera yung ginawa dito sa Manila Bay. Paano pagsasayang ng pera ay may project? Ang tinatawag na pagsasayang ng pera ay yung ghost project na may pondo pero walang proyekto. Ghost project, yun ang pagsasayang ng pera. Pero ito existing, oh. O sige, ano mo, ikot mo yung camera mo. Pati yung dagat, tignan mo payapa, napakaganda, napakalinaw ng tubig. Oh, ano ang pagsasayang dyan? Nakita mo yung mga tao na yan, ang dami. Oh, nag-aalis ng stress, galing sa pagod, galing sa trabaho, andyan sila. Namamasyal. Tinitingnan ang kagandahan ng paglubog ng araw, ang pagsikat ng araw. Nandito sila, nag-e-exercise, na sumisingot ng fresh air. Napakaganda po ng lugar na ito. Kaya ito hindi na i-considered na pag-aaksaya ng pera. Ito po ay deserve ng mga mamayang Pilipino na makinabang sa proyektong ito ng libre. Bigay po ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pwede sir.